So this video is going to be another Stocktionary episode. This time, it's the 7th episode sa video series na to. So for those of you who are new to this channel, so the Stocktionary video series is a playlist or a video playlist where I talk about the basic fundamental concepts, principles, and terms that relate to the stock market and specifically technical analysis or trading. So as you can see sa screen nyo, I'm going to talk about 3 topics for today. So that's breakouts, breakdowns, and role reversals. So if you haven't watched yung mga previous videos ko, so it's very important na mapanood nyo yon before watching this intermediate, no? Or slightly advanced topics compared sa mga nauna. So because yung recent Stocktionary videos, no, lalo na yung support and resistance is actually a prerequisite, no, para maintindihan nyo yung mga pag-uusapan ko sa video na to. So hindi kasi pwedeng mag-advance kayo sa topics na to na hindi nyo pa naiintindihan kung ano yung support at resistance. Kasi mahirapan lang din kayo or hindi nyo masyadong maiintindihan, no? But of course, if you're already an intermediate trader and slightly advanced trader, then this will be just a refresher, no? Or a reminder of what these terms mean. So with that being said, punta na tayo sa next slide. So una nating pag-uusapan is breakout. So I'm sure ilang beses nyo na tong nabasa and narinig. So I'm very fond of using this term, no? Lalo na sa mga stocks na pataas yung galaw. So there are several definitions of this term. May iba't ibang meaning, no? Pero in my understanding, no, ito yung definition or pagkakaintindi ko sa kanya. So a breakout is an event that happens when price goes above the resistance. So highlight natin yan, above, ah. So when price goes above the resistance, ang tawag doon, breakout. So punta tayo sa chart so I can show you a specific example. So andito tayo ngayon sa chart ng STI and sabi natin, no, a breakout happens when prices go above the resistance. So, syempre, in order for you to find a breakout that has happened, kailangan mo munang maka-identify ng resistance. So, punta tayo sa 2025, no, around December to January. So, kita naman natin na meron tayong swing high because this is a move up and then a move down. So, ayan yung classic triangle na itsura niya, no? So, ibig sabihin, swing high ito and the high of this candle is 1.52. So, ibig sabihin, resistance yan. So, lalagyan natin ng line. Now, kunwari, January 7 ngayon, no? Tapos, ilang araw na ang nakalipas. So, assume na nasa first week, second week na tayo ng Feb. So, ibig sabihin, ang price ng STI around that time, nasa 1.41, 1.45. And then, after a few days, no, after Feb 10, so that's Feb 13, yung price is umabot ng 1.52. So, since meron tayong resistance sa 1.52 and naabot niya yung price na 1.52 nung Feb 13, ang tanong, nalagpasan ba ng price yung resistance or hindi? So, syempre, hindi. Kasi yung price nga natin sa resistance is 1.52. So, para magkaroon ng breakout, dapat ang price is pumunta sa 1.53. Kasi ang resistance is 1.52. Okay? So, since hindi siya nagkaroon ng breakout, yung nangyari, nagkaroon lang din ulit ng resistance, diba? So, extend natin yung line. So, after a few months, no, come May 29, yung price ng STI nag-close sa 1.49. So, ibig sabihin, tatlo na lang. Aabutin niya na yung resistance. Kasi from 1.49, that's 150, 151, 152. And then, the following trading day, May 30, yung high ng STI, umabot lang din ulit sa 1.52. So, zoom in natin. So, anong nangyari? Ginaya niya lang, no, yung move nung Feb 13. Ang price lang is naabot niya 1.52. So, of course, you can see sa chart kung kailan nalagpasan ng price yung resistance. So, 1.52, extend lang din ulit natin. So, June 5, diba? Kasi yung price is 1.52 and then yung price nag-open ng 1.51 and then nag-close siya ng 1.68. So, dito siya nag-close. So, ibig sabihin, nung June 5, nag-breakout kasi lumagpas na yung price sa 1.52, no? Nag-1.53 siya. Tapos, nag-close siya ng 1.68. So, ibig sabihin, the breakout is confirmed. So, punta pa tayo sa isang example. So, dito sa MWC, so, kita naman natin na meron tayong swing high because ayan yung pataas and then pababa. So, that swing high is 35.40. So, lagyan natin ng line. So, kitang-kita nyo sa chart
kung kailan nangyari yung breakout. And that breakout happened ng June 17 because price went above yung 35.40 and nag-close siya ng 37.90. And then, after a few days, nag-create ulit siya ng swing high, no? So, tumaas siya dyan, tapos bumaba, okay? So, ibig sabihin, meron tayong swing high sa 39.60. So, lalagyan natin ulit ng resistance arrow dito. So, 39.60. So, lalagyan natin ng horizontal line. So, ngayon, meron tayong resistance sa 39.60. So, the question is, nung June 30 ba, nagkaroon ng breakout? So, syempre, no? Yung sagot is yes. Because, yung price umabot ng high ng 40. Kaso, hindi siya naging confirmed breakout kasi nag-close siya below ng ating resistance, no? Kasi nag-close siya ng 39.50 pero yung resistance natin is nasa 39.60, diba? So, ibig sabihin, when prices go above the resistance, kagaya nitong June 17, may breakout dyan. And pag nag-close siya or nagsarado yung market na yung price is nasa taas pa rin ng resistance, ang tawag natin doon is confirmed breakout. So, ibig sabihin, yung June 30, nag-breakout yung MWC pero hindi siya confirmed. Okay, so that's clear. So, punta naman tayo sa next na concept. So, ano naman ang ibig sabihin ng breakdown? So, basically, ang breakdown is the reverse, no? Or yung kabaliktaran ng breakout. And you hear me talking about this most of the time sa mga stocks na pababa yung galaw. So, a breakdown is an event that happens when price goes below the support. So, punta tayo sa chart, no? Para mabigyan ko kayo ng example. So, andito tayo sa chart ng GLOW or Globe Telecom. So, syempre, para makahanap tayo ng support, kailangan natin maghanap ng swing low. So, syempre, kita naman natin, move pababa, tapos tumaas. So, ibig sabihin, tong price area na to is our swing low. And that is 1748. So, lalagyan natin ito ng arrow and lalagyan natin ng line. So, kung makikita natin, May 30, no, yung price nag-support pa sa area na to. So, ibig sabihin, yung swing low na establish as support. Pero, kung i-extend natin yung line na yon, nakikita natin na bumaba yung price sa level ng support. So, again, our support is 1748. And ano yung nakikita natin dito sa June 19 na candle? Yung price nag-close sa 1737. So, ibig sabihin, nag-breakdown siya nung June 19 and then, na-confirm yung breakdown kasi nung nag-close yung market, below pa rin yung price sa level ng support. So, ibig sabihin, confirmed breakdown yung nangyari. So, punta tayo sa isa pang example. So, andito tayo ngayon sa JGS. So, hanap tayo ng swing low. So, benta and then, pataas yung price. So, swing low ito. So, lalagyan lang din ulit natin ng support arrow na green. And then, lalagyan natin ng line. So, yung ating low dito is 21.80. So, zoom in natin, no? And meron tayong support. So, ano yung nangyari nung November 22? Yung price pumunta sa low na 21.75. So, kung ang low nito is 21.80, tapos ang low is 21.75, meron bang breakdown na nangyari? So, syempre, meron. Pero, hindi nagtuloy yung breakdown kasi yung JGS nag-close siya sa 21.90. So, ibig sabihin, hindi na confirm yung breakdown kasi nag-close yung market na yung price is still above the support. So, that's why it's a breakdown nung araw lang pero hindi na confirm. Pero, kung i-extend lang din ulit natin yung line, no, nakikita natin na by December 5, bumaba ulit sa 21.80 yung JGS. So, may nangyari ulit na breakdown. And then, the price eventually closed sa 21.50. So, since nag-close na siya below 21.80, alam na natin na confirmed breakdown yung nangyari. Okay? So, ganun yun kasimple, ah. Example natin sa Globe tsaka sa JGS. Nag-breakdown pero hindi nag-close below. So, hindi na-confirm yung breakdown, no? After a few days pa na-confirm yung breakdown kasi dun lang siya nag-close below the support level. So, the question is, what is the importance of identifying breakouts and breakdowns? So, in my 2 previous videos, napag-usapan ko doon yung tungkol sa resistance and support, kung bakit importante siya. This time, pag-usapan natin kung bakit importante ang breakout at breakdown. So, there are 2 reasons, no? 2 major reasons. So, una, directional bias, and pangalawa, role reversal. So, focus muna tayo sa directional bias and balikan natin yung mga examples kanina. So, punta muna tayo ulit sa
STI. So ito yung chart ng STI na nakita natin kanina. And as you can see, nung na-establish natin yung resistance sa 1.52, ano yung nangyayari every time nagkakaroon ng resistance sa price na yon? So after that, no, price ay bumababa. Kung hindi man siya bumababa, may onting baba tapos side movement, no? So, ibig sabihin, nagkakaroon ng consolidation. And, ganun din yung nangyari nung nag-resist dito. Yung price, bumaba lang din. So, what happened nung nagkaroon ng breakout and na-confirm yung breakout? So, from a price of 1.53 nung tumaas, no, yung stock tumaas pa further. So, balikan natin yung MWC naman. So, dito, yung resistance is 35.40. And then, June 17, nagkaroon ng breakout sa resistance line na yon. And after that, tumaas ulit yung price. Tapos dito naman, naka-establish tayo ng resistance sa 39.60. Nag-breakout, hindi na-confirm yung breakout. And after that, yung price, paunti-unting bumababa, tapos biglang bumaba. So, yun yung sa breakout, no? So, ano yung sinasabi nating directional bias? So, whenever a breakout happens, it gives us a bias kung saan yung possible direction ng stock. And most of the time, when a breakout happens, the price of a stock moves higher. Okay? So, bakit nangyayari yon? Kung matatandaan nyo sa previous videos, when I say a resistance, no, ang trabaho ng resistance is to prevent prices from going up. And nakita nyo naman yon sa example ng STI kanina and dito ngayon sa MWC. So, when a breakout happens or when prices go above the resistance, basically, ang sinasabi sa atin ng chart, hindi ginagawa ng resistance yung trabaho niya. So, if the resistance is not working, walang nagpe-prevent sa price na tumaas. Pero syempre, if you think about it logically, that means if price won't go down, malamang price will go up. So, ayun yung sinasabi nating directional bias when it comes to breakouts. But again, hindi 100% sure na pag nagkaroon ng breakout, yung price ng stock is tataas. Like I always say when it comes to the stock market, no, technical analysis, trading, probabilities lang yan. So basically, when a breakout happens, nag-i-increase lang yung probability na ang price ng isang stock ay tumaas. So, hindi natin sinasabi na 100% yun. So, punta naman tayo ngayon sa example ng directional bias when it comes to your breakdowns. So, balikan natin yung globe na chart. So, this is the globe chart and nagkaroon tayo ng confirmed breakdown ng June 19. So, ano yung nangyari nung nagkaroon ng confirmed breakdown? Yung price bumaba below the support. So, gaya ng nasabi natin about the resistance, ang trabaho ng support is kabaliktaran, di ba? So, support ang pumipigil sa price para bumaba. And kita naman natin yun dito sa May 30. So, inabot niya yung support and nagawa ng support yung trabaho niya. So, yung price ng stock is tumaas. Okay? So, when the breakdown was confirmed nung June 19, anong sinasabi sa atin ng chart? Hindi nagtatrabaho yung support, no? The support is not working. So that means, if the job of the support is to prevent prices from going down, kung hindi niya ginagawa yung trabaho niya, anong mangyari sa price? Syempre, bababa. So a breakdown happened. It's a confirmed breakdown. So prices went down. So again, hindi natin sinasabi na pag nakita tayo ng breakdown, 100% bababa yung stock. Nakita tayo ng breakdown, so that means there is an increase sa probability na ang price ng stock ay bababa. So ibig sabihin, if you see a stock na walang ginagawa, no, hindi siya malapit sa support, merong chance, no, merong possibility na bababa siya. Regardless, kahit wala pa yan breakdown na nangyayari, alam natin na may chance na bababa ang stock, 'di ba? Kasi never mo naman mapipredict eh. Pwedeng may biglang news na lumabas na pangit sa sentiment, no? May disclosure na lumabas na nalugi sa business, may nangyaring issue pagdating sa business nila, or whatever negative sentiment that can be, 'di ba? Pwedeng pag lumabas 'yun, biglaan baba yung price. Pero in the event, 'di ba, na walang nangyayaring news or walang sentiment, if you see a breakdown, ayun yung nagpapa-increase, no, ng possibility na bumaba yung stock. So, technical analysis can serve as a guide sa'yo on the direction of where the stock is going, no? Depende kung paano mo tingnan yung chart. So, that's the first reason on why understanding breakouts and breakdowns is very important. So, punta tayo sa second reason. So, of course, that's your role reversal. So, punta ulit tayo sa chart para ma-explain ko kung ano yung meaning ng role reversal. So, role reversal, the concept of it is very easy to understand. So,
So, listen very carefully sa sasabihin ko, no? Or pwede nyong isulat to para tumatak talaga sa isip nyo. When a breakout happens or prices go above the resistance, that resistance will reverse its role and become a support. Kaya siya tinawag na role reversal. So, ano ibig sabihin? Tingnan natin sa chart na to. Alam natin na ang STI may resistance na 1.52. Tapos, nagkaroon siya ng breakout nung June 5. So, sabi natin, when a breakout happens or prices go above the resistance, that same resistance will become a support. Kasi hindi niya na nagawa yung trabaho niya as a resistance eh. So, nalagpasan na yun ng price. So, what happens? Nagkakaroon ng pag-reverse ng role niya. So, magiging na siyang support. So, this is the line of 1.52 and kung i-extend ko, ano yung napapansin nyo? Nung June 23, nag-act as support yung line na yun. So, nagkaroon ng reversal ng role, di ba? And ano yung nakikita natin kung i-extend pa natin ulit yung line? Nagkaroon ng confirmed breakdown nung July 10 and July 15. So, ang nangyari, nung naging support ito, na-hold niya yung prices somehow, pero eventually, bumigay at nagkaroon ng bentahan. Diba? So, that means, bumaba yung price. Okay? So, tingin pa tayo ng isa pang example. So, andito tayo sa chart ulit ng Globe. So, sabi natin, nagkaroon ng confirmed breakdown ng June 19. So, ang support natin is yung 1748 na level, diba? So, sabi natin kanina, when prices go above the resistance, that resistance will now become a support. So, pagdating sa support, of course, when a breakdown happens, kagaya nitong nangyari sa June 19, yung support magiging ng resistance. Magkakaroon din siya ng role reversal. So, since dating support, yung 1748, at nagkaroon ng breakdown nung June 19, ano na yung mangyari sa support level na to? Magiging na siyang resistance. Kasi nag-role reversal na. So, pag in-extend natin yung line, ano yung nakikita nyo? Yung dating support sa 1748, yun na yung pumigil ng price dito sa Globe. Okay? So, nagkaroon pala siya ng breakdown, bumaba yung price. Tapos, trinay niya ulit tumaas. Pero napigilan ng dating support yung price. So, naging na siyang resistance. And since hindi niya nalagpasan yung price, dahil may resistance na doon, hindi tumaas yung Globe. So, ang nangyari, bumaba siya ulit. So, tingin pa tayo ng isang example. So, andito tayo sa chart ng SPNEC and kita naman natin na ito yung swing high and bumaba yung price. So, may triangle tayo dyan. So, ibig sabihin, this is the resistance. So, lagay lang tayo ng horizontal line sa 139. And ano yung nangyari nung July 4? So, nagkaroon ng breakout. So, ito, yung breakout. So, ano yung sabi natin pag nagkaroon ng breakout? Ano na yung mangyari sa resistance? Magiging na siyang support. So, ano yung naging support nung July 7? So, yung 139 na resistance. Because price went below ng 1.38 tapos nag-close lang din siya sa 1.43. So, ibig sabihin, nag-support siya dito. And ano rin yung nangyari nung July 11? Yung low is 1.40. So, nag-act ulit as support yung price sa 1.39, no? Kasi andun yung ating support level and hindi naman yan exact, no? Specific to the price. So, kapag 1.39 yan, that means pwede pa rin mag-act as support yung 1.38 level and then 1.40. So, around the resistance point or the support na point, it's always a few ticks, no? Surrounding that area that is acting as the support. So, nakakita na naman tayo ng role reversal dito. So, isa pa. So, andito tayo ngayon sa chart ng Wilcon. So, syempre, hanap tayo ng swing low and ito siya, nakita na natin. Inverse yung triangle. And the price of that swing low is 7.94. Ayan. So, ano yung nakikita natin na nangyari? Several times, no? Nag-support yung level na yun. So, kitang-kita naman natin ilang instances na nagagawa ng support yung trabaho niya. Pero, eventually, nitong March 17, hindi na nakayanan ng support. Nag-close na talaga siya ng 7.26. So, sobrang layo na, no? Sa support niya dapat na 7.94. So, ibig sabihin, since nagkaroon na ng breakdown, ano yung nangyari sa Wilcon? So, directional bias natin, pababa. Pero ano yung mangyayari dun sa previous level na support? So, magiging siyang resistance, diba? So, yung line, extend ulit natin. So, ano yung nakikita nyo? Around June. Yung price na 7.94, yun ang naging reason kung bakit hindi pa tumataas yung Wilcon around second week ng June. Kasi napipigilan ng previous support
yung price para tumaas. So, yung previous support ay naginang resistance through role reversal. And every time na nagkakaroon ng resistance, nakita nyo yung price bumababa. And eventually, nagkaroon tayo ng breakout nung June 26. So, ito siya. And ano yung nangyaring galaw sa price after niya mag-breakout? So, tumaas ulit. So, ganun tayo tumingin ng directional bias and ng role reversals, no, based sa breakout at breakdown. So, that's why, gaya ng sabi ko kanina, no, it's very important na alam nyo kung paano mag-identify properly ng resistance at support. Kasi if you don't know how to identify your resistance and support properly, paano mo ngayon ma-identify yung tamang breakout at tamang breakdown? No, paano ka ngayon makaka-identify ng proper role reversals? And how can you determine the possible direction of the stock kung hindi mo alam yung mga bagay na yun? So, that's why it's very important that you master the fundamentals, the principles, and the basics before you learn about other stuff, no? Bago nyo pag-aralan yung breakout, breakdown, yung mga indicators, di ba? Yung mga iba't ibang concepts pagdating sa technical analysis. And even before learning resistance and support, you need to master, no, how candles work, how the charts work, how trends work. And lahat naman yan na discuss ko sa mga previous Stocktionary episodes. So that ends the Stocktionary video for today. So, this is the 7th episode sa series na yan. So, I'll just link or paste dito sa screen yung mga previous episodes ng Stocktionary videos. So, again, watch that and balikan nyo itong video na to para mas maintindihan nyo palalo. So, thank you for watching this video.